sa umaga pong ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po ay hika. Ang hika ayon sa mga eksperto ay isang uri ng pabalik-balik o pamalagiang sakit sa respiratory system na umaapekto sa daanan ng hangin, papasok at palabas ng baga. At kalimitan sa ganitong pagkakataon, ang pasyente ay nakakaranas ng sobrang paghihirap sa paghinga. Ayon pa rin sa mga eksperto, ang kondisyong ito ay sumusumpong kapag ang mga bagay na nagdudulot ng pagsikip sa daanan ng hangin. Ang mga ito ay maaaring stress, mga salik na pangkapaligiran, paninigarilyo o kaya naman ay allergy. Ang ilan sa mga sintomas na makikita sa sakit na hika ay ang paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, pag-ubo o maaagahas na paghinga na kung tawagin po nila ay wheezing. Ano naman po ba ang nagiging sanhi kung bakit nga po ang isang tao ay nagkakaroon po ng hika? Ayon po sa mga eksperto, ang hika ay dulot ng maraming mga salik sa kapaligiran at maging genetics makeup ng tao. At ayon pa rin po sa kanila, ang sumusunod ay ilan lamang sa pangunahing sanhi nito. At unang-una na po sa kanila pong pinapaliwanag ay ito pong tinatawag na genetics. At ayon po sa pag-aaral ng mga eksperto, ay napatunayan na maaaring mamana ang sakit na ito kapag ang isa sa mga magulang ay hikain. Ayon po sa kanila, may 25% na posibilidad na ang anak ay magkakahika rin. Kapag ang dalawa ang mga magulang ay may hika, tumataas ang posibilidad dito sa 50%. At ayon pa rin po sa kanila, na kagaya ng stress ay maaaring magdulot ng paninikip ng mga daluyan ng hangin sa baga. Ayon pa rin po sa mga eksperto, nang isa rin po sa mga sanhi kung bakit nga po nagkakaroon ng hika ay ito pong mga allergy. Ayon po sa kanilang mga pag-aaral ay lumalabas po na malaki ang kinalaman ng allergy sa hika. At dagdag pa po nila na ang mga proteinang mula sa hayop, alikabok, mga maliliit na mga insekto, maging ang mga fungus ay mga karaniwang nagdudulot ng allergy sa loob ng bahay. At ang ikatlong sanhi nito ay ang paninigarilyo. Na ayon po sa pag-aaral po ng mga eksperto, ay lumalabas na umuugnay sa paninigarilyo sa hika. Mga bata po ayon po sa kanila na may magulang na naninigarilyo ay mataas ang posibilidad na magkaroon din po ng hika. At ayon pa rin po sa mga eksperto na pinapadala ng paninigarilyo ang mga sintomas ng hika sa pamamagitan ng pagsisikip ng daluyan, ng hangin at ng pag-uubo. At ayon pa rin po sa mga eksperto na mga salik pangkapaligiran naman po na isa pong nagiging dahilan sa pagkakaroon nga po ng hika ay ang mga polusyon sa hangin na maaaring magdulot ng hika, malamig na panahon, hamog na may kasamang usok. At dagdag pa po nila na ang karaniwan nga pong mga sintomas nito ay ang pagkakapos ng hininga, paninikip at pananakit ng dibdib, hinahabol na paghinga, hirap sa pagtulog, bunga ng kakapusan ng paghinga, at ang malimit po na pag-uubo. At ayon po sa mga eksperto, meron pong dalawang paraan upang magamot po ang sakit na hika. At ang unang-una po nilang ipinapayo ay ang paggamot sa pamamagitan po ng tubig. Ito po ay ang tinatawag na pumento. At ayon po sa kanila, ang pumento ay ang katamtaman at pinatatagal na paglapat ng masamasang init na may tagal na ilang oras. At ang pumento po ay nakapagpapahupa ng kirot ng lalamunan. Ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha lang po siya ng malinis na damit at mas maganda ay kung cotton po ang kanyang gagamitin. At ito po ay kanya pong ilulubog sa tubig na mainit-init at ito po ay kanyang pipigain. Ayon po sa mga eksperto, tiyakin na ang damit ay hindi po basang-basa upang hindi po ito tumulo. At gayon din po naman, tiyakin din po na hindi naman po ito tuyong-tuyo. At pagkatapos pong mapiga po ang damit, ay kanya po namang pupumentuhan ang dibdib at likod. At ang isa pong paraan na gamit din po ang tubig ay pinapayo po ng mga eksperto na ang pasyente ay magpapasingaw. Ang gagawin lang po ng pasyente, magpapainit po siya ng sabaw o ng tubig at ito po ay kanya pong lalanghapin. Ang gagawin lang po niya, pwede po siyang magtalakbong po ng isang tuwalya para po ang singaw ay diretsyon-diretso sa kanyang ilong. At ang ikalawa po ng pamamaraan, gamit naman po ang halamang gamot. At ang unang-una pong halamang gamot na ipinapayo po ng mga eksperto para nga po gamutin ang sakit na hika ay ito po ang tinatawag na halamang gamot na talampunay. Ang gagawin lang po ng pasyente ay magbibilot po ng 2 dahong tuyo at ang gagawin po niya,
Kukuha po siya ng papel na sigarilyuhan. Yun po yung pong nakibili sa tindahan na kung tawagin po yung TP-TP na papel. At bibilutin po niya dito ang 20 yung dahon ng talampunay. At ito po ay kanya pong sisindihan ang kabilang dulo na para po siyang naninigarilyo. At ito po ihihit-hitin niya na para nga pong naninigarilyo kada ika-6 na oras. Ito pong papel na sigarilyuhan na ating pong mabibili sa mga tindahan. Ito po yung kadalasang ginagamit po ng mga albularyo pag po sila ay nagtatapal. Yung pong maliliit at maninipis na papel na kulay puti. Ito po ay dito po nila ibabalot. Yung punto yung dahon po ng talampunay para pong gagawin po nilang parang sigarilyo. Nahihititin nga po ng pasyente kada ika-6 na oras. At ang ikalawa po namang halamang gamot na siya pong ipinapayo po ng mga eksperto upang gamutin nga po ang sakit na hika. Ito naman po ang halamang gamot na kung tawagin po ay kalatsuchi. Ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha lang po siya ng 20 yung dahon ng kalatsuchi. At ito po ay gagawin din po niya na parang kung talampunay. Ito po ay kanya rin pong ibibilot sa papel po ng sigarilyuhan. At gagamitin din po niya tulad po ng sigarilyo. Ito po ay isa sa umaga at isa rin po sa hapon. At ang ikatlo po namang halamang gamot na igagamot nga po natin sa may hika, ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay sampalok. At ipinapayo po ng mga eksperto na kumuha lamang po ang pasyente ng balat ng puno ng sampalok na 1 talampakan ng haba. At ito po ay kanya pong tatadtarin at pakukuluan ng 10 minuto sa 3 baso pong tubig. At narito naman po ang mga dosage. Kapag po matanda po ang hinihika, ay kailangan po siyang uminom ng 1 tasa na pinaglagaan nga po ng balat po ng puno po ng sampalok. Pagkatapos kumain, 3 beses sa isang araw. At pwede rin po siyang uminom nito bago po siya matulog. Kaya po yung 3 hanggang 4 po na tasa na pinaglagaan nga po ng halamang gamot na ito sa loob po ng 1 araw. At ang susunod naman pong halamang gamot na siya pong ipinapayo po ng mga eksperto ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay colitis. Ang gagawin lang po ng pasyente, magpapakulo po siya ng 10 minuto ang tinatad nga po na 5 murang tangkay na may kasamang pong bulaklak at dahon sa 5 basong tubig. At naririto naman po ang mga dosage. Kapag po matanda po ang inom, ay 1 tasa rin po ng pinaglagaan nga po ng mga tangkay at bulaklak ng colitis. At ito naman po ay gagawin niya 4 na beses po sa loob po ng 1 araw. At kung bata naman po ang painumin nito, ay kinakailangan po na kalahating tasa at ito naman po ay iinumin din po ng pasyente 4 na beses din po sa loob ng maghapon. At kung sanggol naman po ang may sakit nga pong hika, ay paiinumin naman po ang bata o sanggol na ito ng 2 kutsarita na ito po naman ay gagawin din po niya 4 na beses din po sa loob po ng 1 araw. At ayon pa rin po sa mga eksperto, na ang gawain pong ito ay lalo rin pong mas mabuti sa pagpapalabas po ng mga plema. At ang susunod po namang halamang gamot na siya pong ipinapayo po ng mga eksperto ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay dapdap. Ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha lang po siya ng katamtamang balat ng puno ng dapdap at ito po ay kanya pong ilalaga sa 8 basong tubig at ang gagawin lang po ng pasyente ay patutuyuin po ang kalahati po nito. At sa ganun po naman ay kanya po itong titimplahan ng pulot. At ipinapayo po ng mga eksperto na ang gagamitin pong pulot ng pasyente ay yung pong 100% na purong pulot. Nang sa ganun po ay makaiwas po tayo sa sakit po na diabetes. At ito naman po ay pwede po niya itong inumin ng paunti-unti. At ang pinakahuli po naman na halamang gamot na siya pong ipinapayo po ng mga eksperto upang gamutin nga po ang sakit na hika ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay saga. Ang gagawin lang po ng pasyente, magdidikdik po siya nito pong saga at ito po ay kanya pong kukwintasin sa kanya pong liig. Ito po ay pinapayo po ng mga eksperto na pwede pong gawin sa mga may hika kahit po ito ay bata o ito man po ay matanda. At ang isa po na pinapayo po ng mga eksperto na paraan din po ng paggamot po ng hika ay ito naman po ay ang paggamot sa pamamagitan po ng natural na paraan. At ito po ay sa pamamagitan po ng pag-ehersisyo sa paghinga o ito pong tinatawag po natin na inhale and exhale na paghinga. At bagamat ito pong ganito pong uri po ng ehersisyo ay atin na pong na-video sa una po natin na in-upload. Subalit magkaganon pa man ay ito rin po ang mga sumusunod na pamamaraan. Ipinapayo po ng mga eksperto
na ang pasyente po ay mag-ehersisyo sa paghinga sa loob ng 10 hanggang 15 minuto kung walang atake ng karamdaman na hika. At ito po ay gagawin po niya 4 na beses po sa loob po ng maghapon. At ipinapayo lang po ng mga eksperto na kinakailangan lang po na umupo at mag-relax sa isang upuan na may unan ang likod. At ipapatong po ng pasyente ang 2 po niyang kamay sa ibabaw po ng kanyang hita. At ang gagawin lang po ng pasyente, siya po ay hihigop ng hangin gamit po ang kanyang ilong ng mga 5 segundo. At ito naman po ay kanya pong patitigilin ang kanyang pong paghinga sa loob po ng mga 10 segundo. At ito naman po ay kanya pong ilalabas sa pamamagitan po ng kanyang bibig sa loob naman po ng 5 segundo. At ipinapayo lang po ng mga eksperto na kinakailangan pong ibuka ng kaunting pabilog ang mga labi at bumuga na tila po bumubuga sa pamamagitan ng isang straw. O yung pong tulad po ng isang tao na nagpapalabas po ng usok na para pong siya ay naninigarilyo. Mag-relax pagkatapos bumuga at huminga ng karaniwan ng 3 hanggang 4 na ulit bago ulitin ang paraan sa itaas. At ayon po sa mga eksperto, maaari itong gawin sa umaga pagkagising o kaya naman po ay sa gabi bago matulog. At ayon pa rin po sa kanila na maaari din po itong gawin kapag kinakapos po ng hininga samantalang gumagawa ng iba pang mga gawain.